Sabi mo, congratulations! Kasi ikaw na ang next sa magiging milyonaryo. Sabi ng mga bago, mga luma, yes, power kami! Sabi ng mga first timer, di ba? Alam yung mga first timer, di ba? Kasi pag mga miyembro na, iba yan, very excited, ang lakas sumalakpak, sumisigaw pa, ako na yung payaman, ako na yung payaman. Yun yung mga bago, yung mga luma. Oh. Pero pag mga bago, ano nangyayari, di ba? Sino yung first timer? Yung ngayon umattend dito at first time ako makikita, taas ang kamay. O palakpakan yung mga future na milyonaryo. Yan! Kaya ako winewelcome yung mga first timer kasi bihirang, lahat naman naging first timer din eh. Pero, tapos lahat ng mga first timer, nung inibitahan yan, takang-taka, di ba? Medyo naku-culture shock. Iba dyan, pinwersa. Sino yung umakyat dito ng kahiyaan lang? Inibitahan ng persahan. Kasi kanina, dumating ko ng 4:30. Meron first time, alam ko first timer eh. Kasi hinahatak nung sige na, akit ka na. Sabi niya, ayoko, sige na. Sinisipa na, gumagano. Duguan na yung tuhod eh, di ba? Alam ko sa mga first timer, pero maniwala ka, sa mga first timer, kahit wala pa kayong idea na mangyayari ngayon, 100% sigurado ako, paglabas nyo mamaya, magugulat kayo. Kasi ibang-iba ka na mag-isip. Iba ka na magsalita. Iba ka na kumilos. Yung bang pakiramdam nyo, para bang ang yaman nyo na. Yung bang tipong kahit putlang-putla ka sa gutom, di ba? Pero alam mo, yayaman ka. Okay, sa mga first timers, siyempre, first time ko po magbibigay ng training sa BCO Antipolo. First time, ha? Kasi nung nag-opening po kami dito, nga pala, gusto ko i-acknowledge, pasalamatan, siyempre, mga BCO owner, si Rafi, tsaka si Odessa. Palakpakan natin, Rafi. Sabi ko, pinangako ko kasi, part ng bilang top sa management, ako po yung Vice President pagdating sa training at network development, pinangako ko, ang lugar na to, kailangan makapag-create tayo ng mga taong madaming magkabagong buhay. Tama? Nag-commit po si Rafi tsaka si Odessa na magtayo dito. Kaya, obligado kami na ito pa rin yung aming pinangako. Bakit ako magkakandak ng training ngayon? Kasi po, by October 19, baka sabi nga October 19? Malapit na yan. Ako po ay babiyahe ulit sa Africa. Okay? 4 to 5 weeks ako sa Africa, mga 4 to 5 countries din yon. Ibig ko sabihin, kung mga Afrikano nga, ibang lahi, baliw na baliw sa AGG, how much more ang mga Pilipino? Pero syempre, bago ko umpisa ang mga training ko, isa lang request ko, since medyo padilim na at medyo umaambo ng konti, ang iba sa inyo, medyo malayo pa ang pinanggalingan, pero habang kayo ay nasa loob ng kwartong to, ang request ko, pwede mag-request? Yes! Wala mo nang magkukwentuhan. Okay ba yan? Wala mo nang magte-text. Masarap magturo, masarap makapagkwentuhan kapag ang kausap sumasagot. So, konting tanong, sagot lang kayo. Pag medyo nakatatawa ang sinasabi ko, tumawa naman kayo. Kawawa naman ako pag walang tumawa, di ba? At kapag gusto nyong pumalakpak, okay lang pagpalakpak. Because I believe that clapping, it creates positive energy. Tignan niyo na, simula kanina hanggang ngayon, pag nagpapalakpakan, para bang celebration yan eh. Alam niyo ba sa sports, di ba? Kahit anong lugar, anong ginagawa ninyo, pag may magandang nangyayari, kahit walang guturo sa pumalakpak, dahil sa saya mo, napapalakpak ka. Basketball, nananalo yung team nyo, any sports, kasi nag-celebrate yan eh. Dito, pag pagyaman mo, o pagganda ng buhay pag-uusapan, kailangan, pumapalakpak ka. Yan. At kailangan, yung palakpak nasa lugar. Huwag naman ang lungkot-lungkot na sinasabi, grabe po, ang hirap-hirap. But yes, power! Wala ko naman gano'n. So, ang pagpalakpak dapat nasa timing. Maliwanag ba yan? To start this business, yung aking presentation, siyempre, pag mga first-timer dyan, ang unang inaabangan, sino yung speaker na yan?
Siya ba'y credible? Alam niya ba ang tinuturo niya? Siguro masabi ko na medyo may karapatan ako magturo. Bakit po? Almost 3 decades na, to be exact, mag-28 years na po ako sa industriya. 28 years. Ibig sabihin, sa 28 years ko sa industriya, modesty aside, libo-libong tao na po ang yumaman because of this training. Lahat ng mga taong pinakinggan at ginawa, yung tinuturo namin, gumanda yung buhay. So pag merong mauna, nakaka-excite kasi may kasunod eh. Tama ba yun? Yes! Pero bago ako nag-involve sa networking business, iba sa inyo estudyante, iba sa inyo empleyado, iba sa inyo tambay, iba sa inyo negosyante, iba-iba ang background nyo. Ano po ba yung background ng speaker nyo ngayon? Okay, para magkaroon kayo idea, no? Before I got involved in this business, ako po ay naging empleyado din. So alam ko ang buhay ng isang empleyado. At hindi ako basta-basta empleyado kasi isa ako sa mga manager sa hotel. 12 years ako nagtrabaho sa hotel, isang magandang hotel sa Ross Boulevard, yung Hyatt Hotel, na ngayon ay Midas Hotel na yon. Okay? Noong mga panahon na yon, to be exact, nag-start ako sa hotel ng 1986, ang tagal na, sa revolution pa yon, di ba? Pangarap ng mga estudyante, after graduation, makapagtrabaho sa hotel. Kasi very prestigious sa hotel eh, lalo pag na-assign kayo sa front desk. Sa front desk, ito yung mga pag ikaw yung lalaki, ito yung mga naka-Amerikana, naka-necktie, matangkad, matipuno, magandang lalaki. Ang hindi papalakpak, maghihirap. So, hindi basta-basta akong donte. Ako yung isa sa mga manager. Siyempre, pag manager ka, mayabang ka. Kasi ang tawag sa'yo, Mr. Limpin, Sir, Boss. Pangarap ng mga ibang empleyado, yung position ko. Si super yabang ko, dahil ako isa boss, ang nag-invite sa akin sa negosyo, desk clerk ko. Imagine mo to ha, ako yung boss, ako yung manager, desk clerk ko o staff ko ang mag-invite sa akin. Ang sabi, sir, gusto nyo bang kumita ng extra income? Kayo tanungin ko, pag may lumapit sa iyo at magtatanong kung gusto mong kumita, normally anong sagot? Yes or no? Yes. Ano sagot? Yes, di ba? Walang taong, uy, gusto mong kumita ng pera? Uy, ayoko ha, walang ganon. Lahat tayo gustong kumita. And since tuwang-tuwa siya, sabi ko, magandang ikita yan. Sabi, sir, sama ka sa akin. Sabi ko, sama, sige, sasama ko sa iyo. Pero bago sumatalin ko lang, magkano kinikita mo? Alam mo, sabi na ko, sir, grabe, power. Kinikita, wala pa po, wala pa. Sasama, hindi. Hindi. Bakit? Kasi walang resulta. Ang tao to see is to believe. Kung merong kitaan, show me the money. Kapag wala, sabihin mo, sige, balikan mo ako kapag kumikita ka na. Yun yung dahilan, kaya ang iba sa inyo, mahirap imbitahin. Hinahanapan ninyo agad ng resulta yung nag-invite sa inyo. Paano magkakaresulta yan kung nag-uumpisa pa lang? Correct ko ba yun? So yun ang reason ko, kaya ayaw ko sumama. Ako yung boss niya. Pangalawa, wala siyang resulta. Question. Wala resulta. Ako yung boss. Ikaw feelings, ako yung sumama dito kasi inaaraw-araw ako. Napakakulit yung nag-advise sa akin. 2 linggo akong iniimbitahan. Hindi ako makatakas kasi magkasama kami sa trabaho. Yung po papasok, good morning sir, sama ka sa akin ha. Ay, ayoko yan every day. Dumating yung time, ako yung natatakot na. Kasi para siyang anino. Kung nasaan ako, nakasunod. At minsan mo mahawak, sir, sige naman sir, gumaganon. Ha? Sabi ko, ang isang tao pag makulit, asarin mo. Sabi ko, layuan mo ako, masamang espiritu. Ginagano. Inaasar-asar ko na. Pero hindi siya naapektuhan. Mabuti lang, hindi siya naapektuhan at kinulit-kulit ako. Parang kayo, hindi ba nag-imbitahan kayo una? Ayaw mo rin sumama. Pero sa kayaan, pero nung sumama ka, naging kayo. So, ibig sabihin, sige na kasama ko. Kaya sumama,
sinabi ko na ako kasama to, kapag umuo ka na, tapos tuwa-tuwa yung sponsor, tapos Saturday, 7 p.m. Alam mo, hapon pa lang, nagka-cancel na ako yung sumama. Diba? Lalo nagalit. Sinigawan ako. Ang labi mo, sir, kausap. Sinisigawan ako. Imagine mo, boss ka. Dinuduro ka, labi mo kausap. Gusto ko nang baliin yung mga daliri mo, diba? Umuo ka na eh. Sige na, sir, isang beses. Eto na, sige na nga, sama ako. Opisina ko sa Pasay, dyan sa Ortigas, sa may Green Hills yung opisina. Eto na. Pagdating sa seminar room, dahil nag-late ako, normally kapag late ka, ang pwesto mo sa likuran. Tama? Eh, ang daming tao. Tama? Nag-umpisa na sa seminar. Sigawan, pare! Yung parang ginawa ni Vincent kanina, grabe! Anong kulto ito? So, unang pasok ko pa lang, bad trip na ako. Kasi na-culture shock ako eh. First time in my life, 500 tao. First time matatapos, magsasalang speaker. Ganun pala yun, Brad. Kahit anong ganda ng pag-uusap yun, kapag nakasara ang utak ninyo, wala kayong maunawaan. Yun lang yung tipong uwi-uwi ka na, di ba? Yung titigan, ang haba, di ba? Yung wala ka matraffic, magnunood ako ng TV na lang. Pag ganun, inisip, wala ka maintindihan. Yun ako, wala ako. Kasi nga, gusto ko matapos na. Nung matapos na, sabi ni speaker, mga kaibigan, tapos na po ang orientation. Nung sinabi tapos na, doon ako tumayo. Sabi ko, power! Tapos na yun. Palabas na ako ng seminar room eh. Paglabas ko, bigla kami inawa, sandali lang po. Ko, bakit daw? Kasi ang topic, bilog-bilog, mga yumayaman. Siyempre, para daw mas maunawaan at mas bumbis yung tao, kailangan may magkukwento ng success story. Diba? Patunay, may mga ba dyan? Sino yumaman? May tinawag. Ang tinawag, high school graduate. May mga high school graduate ba dito? Tapos, dating security guard ng 7-Eleven. Imagine nyo, habi ko, pati grabe, pati siyo, didadamay dito, di ba? Nagpunta sa stage, di ba? Sabi nung nag-share, good morning, parang budol. Ako po si ganito, high school graduate lang po, pero ngayon po, kumikita po ng 250,000 pesos a month. 250,000 pesos a month? And that was 27 years ago, di ba? Alam mo sabi ko? 250. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pero Brad, yung din ko, baka totoo. Baka totoo. Kasi bigla ko na-realize eh. Maraming luloko yun, di ba? Sabi ko, gusto kong patunayan talaga. So after niya magsalita, backstage pinuntahan ko siya. And I still remember yung suot ko. Alam mo yung mga suot ng mga manager, naka-necktie, naka-long sleeve. Nagtanggal lang ako ng Americana. Naglapitan ko, good morning, Brad. My name is Arnel Limpin. Talaga bang dati ka lang security guard? Alam mo, nilabas yung lumang ID. May pangalan, may picture. Yung picture kamukha din. Ang itim, di ba? Alam mo gano'n kaitim? Parang thumb mark yung picture, di ba? Gano'n kaitim. Kamukha. Sabi ko, yabang ko, gano'n kinikita mo dito? Pinakita yung photocopy ng cheque. Siguro mga 260,000 plus. Sabi ko,
260,000? Yan ang kinikita mo every month. Alam mo, kumabot lang sa ulo, hiyang-hiyang. Sabi niya, bumaba ngayon sir. Bumaba pa yan! Imagine mo yun? Hiyang-hiya siya na bumaba pa ang check niya, 260,000. Ako manager ng hotel. Pero alam ko, wala pang 60,000 na sinusweldo ko noong mga panahon na yun. Manager. Pero walang money, puro jer. Ang ganda ng position, di ba? Pero resulta, wala. And ladies and gentlemen, mga leaders dito sa Antipolo, yun yung dahilan. Kaya ako na-involved sa networking. Ano naisip ko? Sabi ko, kahit hindi ko alam, ang seminar na yan, kung nagawa ng isang ordinaryong empleyado, hindi nakatapos ng pag-aaral, walang dahilan para hindi ko magawa. Gagawin niyo ako? So, ang reason ko, kaya ako sumama, na-challenge ako. Nakaka-insulto yun eh. Bakit ko kinukwento sa inyo yan? Kasi iba-iba yung background ng tao sa loob ng kwartong to. Ang sasabihin ko lang, kahit anong background mo, basta ikaw'y naniniwala na kaya mong gawin ito at mayroong mga taong tutulong sa'yo, walang dahilan para di mo gawa to. Kaya ngayon intro ko di ba? Ngayon pa lang, hindi nga good luck ang bati ko eh. Kahit first timer kayo, ngayon pa lang, congratulations na. Dahil, nakita mo ito. Ang tanong, maganda ba ang negosyo? Siguro for me, sabi ko maganda kasi mag-20 years na tayo eh. Now, bakit inimbitahan dito? Sa mga first timer, hindi nyo pa alam lubos ang negosyo. Pero sa makinig mo sa akin, mas maunawaan mo. Tama ba yun? Ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit marami ang umaten sa global pero hindi niwala? Ano pinag-usapan dito? Pera ba o pera? Pera! Mga mukhang? Pera! Hindi, negosyante. Huwag yung mga mukhang pera, di ba? Ibig sabihin, ngayon pa lang, kaya ka nandito ngayon, walang plastika na dahil sa pera. I still remember, siguro mga 7 years ago, ako ay nagkakandak ng seminar sa Dumaguete. May tumayong isang audience. First time, nakainom. Di ba? Ang topic ko, pera. Biglang tumayo, hey! Lasing, di ba? Mr. Limpin, di ba? Puro ka pera, pera. Masama ang pera. Bigla ako nagulat. Kasi ang pera daw masama. Totoo naman, masama ang pera. Kung sa masama, gagamitin. Pero ang pera ay importante. Alam nyo ba, 60, 70 to 80% ng reasons kung bakit naghihiwalay ang mga magulang, nag-aaway mag-asawa, ang issue pera eh. Pag-isip pa lang, gastusin, tuition fee, pamalengke, kuryente. Tama o tama? So pag pera pag-usapan, kailangan open-minded tayo. Ang sabi dito, money is not the most important thing in this world. Correct. Pero the lack of money affects the most important thing in this world. Pag wala daw pera, ang tao, naaapektuhan ang panggabuhay natin. Tama? Hindi pwede puro pagmamahala. Okay lang kami. Kahit walang pera, basta importante, nagmamahalan kami. Nagmamahalan, 7 anak mo. 1 linggo nang hindi kumakain. Sabi sa'yo, itay, gutom na po kami. Ikaw naman, ang sabi mo, mga anak, huwag kayong mag-alala. Ako din, gutom. Pero mahal ko naman kayo. Come to Papa, group hug, group hug. Tama? Ang pera, importante yan. Sa magbabarkada, pati mga magulang ninyo, obserbahan nyo, sa magbabarkada, pag nagkakasayahan, nagkakainuman, kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Utusan. Tama ba yun? Talo ang gwapo, talo ang maganda, talo ang matalino sa may pera. Sa bahay, kahit bobo ka, pag may pera ka, ikaw ay may boses. Ikaw ang tatawagin pag may problema. Uy, si Junior may sakit, kailangan madala sa ospital. Tawagin niyo si Kuya. Matalino siya. Walang ganun.
Tama? Tatawagin kung sino may pera. So dito sa AGG, tuturuan kayo magkaroon ng pera. Pero kung may pera dito, bakit hindi sumusunod yung mga, marami bang pera, marami bang kumikita sa global? Kaya lang, marami kumikita. Until now, mag-20 tayo, marami pa rin nagdududa. Yun ang sagot. Bakit maraming inibitahan? Umakit sa kwartong to, di mo yumaman. Umakit lang, walang ginawa kasi duda eh. Alam niyo, nagdududa kayo, congratulations, normal kayong tao. Pero wag naman sana 6 months ka na, nagdududa ka pa rin. Baka hindi ko yumaman dyan eh. Yung mga katabi mo, yung mayaman ha, ako, yayaman, dududa ka pa rin eh. Kasi pag duda kayo, may action wala? Wala action. Resulta, meron o wala? Wala resulta. So if you want to create result, kailangan tanggalin mo ang duda mo. Anong gagawin? Eh, sumubo ka lang. Tama? Oh. Paano malalaman kung kaya mo to hindi, kung di mo subukan? Parang pagkain yan eh. Paano malalaman ang lasa kung hindi mo? Titikman. O, paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi, kung hindi mo? Titikman din, titikman. Yung mga taga-Dipolo, di ba? Subok-subok lang. O, ngayon, diyan kayo magaling sa usapan. So, ngayon pa lang, maswerte ka. Kahit first time ka kasi subo-subo ka na. Bakit kailangan sumubok? Una-una, walang mawawala sa inyo. Lalong-lalo na kung walang-wala ka. Kasi minsan, kung sino walang-walang pera, yung hirap imbitahin. O baka na magpeperahabo ko dyan, ha? May pera ka ba? Wala nga eh. Kaya kayo imbitahan para tulungan magkapera. Now, are you with me? So, ang gagawin mo lang pala dito, ganito. Para daw kumita ka ng pera sa AGG, kailangan mag-iimbita ka. Yan. Inimbitahan ba kayo? Halos lahat dito, nung nag-upisa, inimbitahan. Bihira yung bigla na lang tumubo. Uy, dito ako mag-isa, di ba? Di ba? Meron dito, ano yun? Saan galing? Ewan ko, basta dito lang ako eh. Wala tayo iniimbitahan. Tama? O, ito na. So far, maganda ba yung kinukwento ko? Pag maganda ang kinukwento ng isang tao at alam mo magbabago ang buhay mo, matutuwa ka, gusto nyo magkwento at gusto nyo mag-imbitahan. Sino yung mga tao imbitahin mo? Siyempre, yung mga tao nakapaligid sa'yo. Tama. Totoo ba yun? Ang imbitahin mo yung mga tao nakapaligid sa'yo. Eto yan. Kaopisina mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, classmate mo. Yan yung mga tipong tao nakapaligid sa'yo. Ito ang unang magre-reject sa'yo. Kaya natatakot ang mag-imbita ang isang tao. Kahit alam mo maganda ito, kapag feeling mo na walang maniniwala sa'yo, aayaw ka. Kasi ayaw niyong ma-reject. Imagine mong ganda, yaman ka. Bakit hindi tumutuloy ang iba? Kasi baka ma-reject. Kaya may training ngayon, yung rejection, huwag mong katakutan. Kasi in realidad, wala pa kayo sa AGG, kayo ay nare-reject na. Yes. Sino rito yung nag-commute lang? Nag-jeep? Sino? Akala ko ng tao dito eh. Yan, di ba? Malamang lahat kayo naka-experience mo kayo ng jeep. Yes. Di ba pumapara kayo? Para, ganun ba yun? May pagkakataon ba, Brad, yung jeep ay lumalagpas? Yes. Hindi ba't nireject ka ng jeep? Yes. Umiyak ka? Para, tapos lumagpas, sabihin mo, bakit siya lumagpas, di ba? Lalakarin ko na lang pa uwi, di ba? Bakit hindi ka naapektuhan nung lumagpas ang jeep? Kasi alam mo, yung jeep malamang puno na. Bawal sumabit. O jeep, gagarahin na. Anong ginawa nyo? Naghintay kang panibagong jeep. Para lagpas, ihingi ka na, umuulan na, matyaga ka pa rin naghihintay para hanggat mayroong jeep na mag-stop, makasakay ka at mapuntahan mo ang gusto yung puntahan. Yes, nyo ako? Oh. Sa AGG, ganun din. Gusto yung mag-end global? Ayaw. Lagpas. Gusto mo mag-join sa UDT, grupo? Ayaw. Lagpas. Gusto mo ng C24/7? Ayaw. Lagpas. Gusto mo ng OBI? Ayaw, lagpas, di ba? Palagpasin mo lang.
Hindi nyo mamalayan, meron at merong hihinto. Oh, bago dumating yung mga inimbitahan mo ngayon, marami kayo inimbitahan dito before, di ba? Hindi kayo pinansin, inasar kayo, kinantsawan kayo. Pero maswerte kayo, matyaga kayo na nag-invite hanggat may huminto sa harapan niyo. Ano? Rafael Vergara. Sikat na sikat yan. Pag bilanggit ng Rafael Vergara, taga-AGG yan. Isa sa pinakamalaking grupo rin sa ibang bansa, sa Africa. Oh. Ang tanong, until now, si Coach Mentor Rafi, siya ba ngayon, hanggang ngayon, ay nag-i-invite pa din? Lahat ba ng iniimbitahan niya, sumasama sa kanya? Siya nga ang galing magsalita, ang yaman, super yaman, ang ganda ng resulta. Siya nga nire-reject eh. Hamas po rin ba sa inyo? Wala pang resulta. Ang point ko, kapag kayo ay nireject, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung iniimbitahan nyo. Ano ang solusyon? Look and find for the right person. Para hindi ka mahirapan, kapag ayaw nung inimbitahan nyo, huwag nyo pipilitin. Sige na, sama ka sa akin sa AGG. Ayaw ko nga. Sige na, nagmamakaawa na ako sa'yo. Nagmakaawa ka pa. Diba? Pabayaan mo lang. Huwag nyo rin aawayin. Ang problema ng iba, kapag ayaw sumama, iniimbitahan, inaaway. Ayaw mo, kung ayaw mo sumasak, mamatay kang dukha. Susunod sa bahay mo. Di ba ginaganon pa, di ba? Huwag mo aawayin. Kaya hindi sumasama yung iba kasi hindi pa right time. Paano sasama nag-i-enjoy pa siya sa trabaho niya? Kaka-graduate lang, gusto niya maging trabaho, di ba? Pabayaan mo lang yan. Kapag nangailangan yan, pupuntahan ka niyan. Klaro ba yun? So yung fear of rejection, ibig sabihin kapag na-reject kayo, you have to congratulate yourself. Why? Kasi ginagawa mo ang negosyo. Kaya ka nare-reject kasi nag-i-invite ka. Matakot kayo pag hindi ka nare-reject. Kasi malamang, wala kang iniimbitahan. Mas marami rejection, yes, ibig sabihin, ginagawa niyo negosyo. Inimbitahan mo, tapos nag-present ka. Sino rito yung naka-experience na nag-present ka sa guest mo, nagbilog-bilog ka, pinakapi nyo pa, kausap mo na 1 oras, 2 oras, then finally, hindi mag-join. Nangyayari yun? Yes! Normal ba nangyayari yun? Yes! Kapag minsan nangyayari yun, yung ibang distributor umaangal. Apply, ang hirap pa rin ito. Nag-present ako, hindi nag-join yung prospect ko, palpak yata yung presentation ko. Feeling ko, failure ako. Yung fear of failure. Tama? Alam nyo ba, sa mga nagpe-present dito, kahit hindi sumama yung prospect nyo, walang talo sa'yo. Una mong isipin, okay, hindi ka masumama, pinag-practice lang naman kita eh. Diba? Kahit anong galing mo, kahit anong galing ka mag-present, again, kapag hindi tamang tao yun, hindi mag-join yun. So, ibig sabihin, walang failure na sinasabi dito. Learning lahat yun. Paano ma-appreciate ang failure, ang success, kung walang failure? Sabi ni Richard Branson, do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again. Nag-present ka, hindi nag-join. Okay lang yan. Natuto ka. Present ka na naman hanggat gumagaling ka. Yung nakita mo ngayong speaker, 27 years na ako sa ganito. Nung first time ko nag-present, Diyos ko, hindi ko matapos ang presentation. Hindi ko makapagsulat sa nervyos. Ikaw to, di ba sa nervyos? Yung microphone, gumaganon. Kung ano lumalabas sa bibig ko, puro kapalpakan. Pero practice hanggat nasanay ako. Sabi ni Shiro Honda, founder ng Honda Motors, di ba to? Success is 99% failure. Ang nakikita nyo lang sa mga taong successful, kay Rafi, Odessa, ang nakita mo sa mga taong yan, yung ganda ng buhay nila. Yes. Hindi mo nakita nung ilang beses pumalpak. Tama? Napuyat, napagod, nagutom, pinagtawanan, nireject, pinaasa. Di ba? So pag nangyayari sa inyo yun, matuwa ka lang. Kasi success is a process. Pino-process lang yung istorya nyo, yung success ninyo. Isabihin, sa first topic ko, pinag-usapan nyo, huwag kayo matakot sa rejection, sa failure, kasi maganda ito eh. Now, bakit maganda? Bakit maganda sa AGG?
Kaya maganda sa global kasi imagine mo to, maganda ating mga produkto, gagamit ka lang, magiging negosyante ka na. Maliit ang puhunan pero ang potential income malaki. Sa mga hindi pa miyembro dito, huwag kayong mag-alala. Yung perang ilalabas mo dito, hindi yung puhunan. Naglabas ka ng pera, may kapalit na produkto. Correct? More than value pa sa pera mo. Ano pa? May sistema na to, tapos apply law of leverage. Kung kayo ay hindi magaling magsalita, Sir, baka hindi ako yumaman dyan. Kung konti kilala ko, wala akong alam sa sales. Mahiyain ako. Ikaw mahiyain. Paano inimbitahan nyo ang kakapal ng buka? Ibig sabihin, yung galing ng downline ninyo, yung grupo nyo, counted sa ito. Example ulit. Nagkukwento kami ni Rafi isang araw pa, tsaka kanina. Sir, pupunta ko ng Burundi. Kasi siya ang pinakamalaking grupo sa Burundi. Galing kay Rafi. Diba? Imagine mo, hindi pa siya nakakapunta ng Africa, pero ang laki ng grupo niya doon. Sabihin, nale-leverage niya. Tama? May isang tao dito, nagpunta ng Burundi hanggat lumaki yun. Yung sabihin, kahit issue sa inyo dito, pwede lumaki ang grupo, hindi mo ito gagawin mag-isa. Kaya huwag ka matakot. Imagine mo, ikaw gagawa mag-isa, pagkakotse ka, Diyos ko, babae ka, may bigote ka na, hindi ka payayaman dito. Kapag ikaw lang mag-isa, di ba? Kaya nga, may leverage yan. Tapos tulungan. Worldwide. Pakisabi nga worldwide? Worldwide! Imagine mo, nasa Pilipinas tayo ngayon, pagpunta namin sa Africa, alam mo, isa sa mga top 20, ang pangalan, Richard Draagas. Si Richard Draagas, kung konti ang grupo sa Pilipinas. Pero napasama sa top 20, paano nangyari yun? Kasi ang grupo niya, mostly, nasa Africa. Imagine mo, sa Pilipinas kayo, ang grupo nyo, nasa ibang bansa, kami ang nagbibigay ng mga trainings. Itong trainings na to, sa Ivory Coast. Ivory Coast is a French-speaking country. Sino nakakalat to? Yung mga tao. Habang sasalita ka dyan, 2 hours, 3 hours ng training ko. Tama? Habang nagkwento ko, walang kapareho nyo. Kayo, nagpapower, nag-grabe, tumatawa. Sila, para mga zombie. Ha? Walang reaksyon. Bakit? Hindi nakakaintindi ng English. Hala, paano yun? May interpreter. Sabihin, kahit ano sabihin ko doon, walang tatawa. Walang papalakpak. Hindi ako maintindihan eh. Tatawa lang sila pagkatapos i-interpret. Imagine nyo. Imagine mo, delayed, di ba? Delayed, dagahan. So, imagine mo, ang mga applies ito, nasa Pilipinas. Sino speaker? Kami. O ngayon, by October 19, nandun na naman ako. Sa Africa na naman. Worldwide, hindi. Kapag nag-join ka, hindi ka lang distributor dito sa Antipolo. Buong Pilipinas ang negosyo mo. At bawat parte ng mundo, basta may AGG, yun ang negosyo mo. Oh. Maganda ba? Maganda. Ito maganda. Bakit iba mga tao hindi nagiging successful? Guys, look at me. Ano ang unang investment mo sa AGG? Hindi yung pera. Hindi yung global package. Ang global package, kaya ang bibili niyan para magkaroon ka ng DTC, Distributor Tracking Center, para may pagkakabitan yung mga taong iimbitahin mo. Hindi sapat na mag-membro ka, yaman ka na. Kahit lahat ng packages, bilhin mo. Kahit mag-multiple accounts kayo, hindi sapat yon. Ang magpapayaman siya dito, yung kaalaman. Why? Ito ay negosyo. Correct? Yes. Ito ay negosyo mo. Yan. Pagkasabi nga, negosyo ko to. Negosyo! Siyempre, kapag negosyo mo, ikaw ang gagawa ng negosyo mo. Hindi mo aasa sa ibang tao. Sir, negosyo ko to. Wala akong alam eh. Kaya may training ngayon. Wala kang alam ngayon. Kaya kami ang magtuturo. Tama? Kaya nga, proven system. Ang magpapayaman siya dito, yung sistema. Yung sistema na yun, proven, napatunayan na. Ituturo sa'yo. Gusto niyo ba yun? Yes! Kaya lang, kahit may proven system, kapag pasaway ka, kapag mayabang ka, kapag mayroon kang attitude problem, hindi ka magiging successful. So meaning, ilagay mo sa utak mo, ang puhunan sa global, number 1, maliban sa pagiging member, kailangan mayroong good learning and listening attitude. Klaro ba yun? Anong ginagawa nyo ngayon? Nakikinig. Tama?
At ang nakikinig, lahat dapat na inaaral nyo, i-apply nyo. Una, papakinggan mo ako. After ng training, lahat ng napag-aralan nyo, merong application. Correct ko ba yun? So number 1, wala mo ng pasaway. Pakisabi sa tabi, huwag kang pasaway. Kailangan willing kang matuto. Yan. Attitude is a choice. Meron dyan, hindi susunod sa atin. Di ba? Nakanta, di ba? Huwag kang pasaway, huwag kang pasaway, di ba? Iba naman, huwag kang pasaway, iba lang kang pasaway, di ba? Kapag ang tao ay sumunod, ugali niya yun, choice niya yun. Pag may pasaway, hindi sa masamang tao. Nagkataon lang, ugali niya yun. It is a choice. You can choose to live in front or on the third row. Enjoy na enjoy ba sila? Mga senior yan, enjoy na enjoy. Mahatanda na, ini-enjoy pa ng roller coaster. Ang lungkot to. Napasin nyo? Masayang-masaya to. Ang lungkot nito. Why? Choice nila. Ini-enjoy nila yung rides. Eto, init na init. So sa training natin, choice mo. Kung may enjoy mo to, o isa sa puso ninyo. Pwede mo rin, pwede ka rin umangal. Choice mo yun. Ugali yun. Pero siyempre, ang dapat may piliing choice, ano? Yung maganda ng resulta. Tama ba yun? Kailangan ba ini-enjoy mo ang negosyo? Yes! Ginagawa nyo, ini-choice yan. Attitude is a choice. What else? Tignan mo to. Attitude, not your aptitude, will determine yung ugali mo daw, hindi yung galing mo, ang magpapataas sa'yo dito. Attitude is more important than skills. Yes. Hindi ka magaling ka sa sales, kayaman ka dito. Attitude is more important than education. Kapag networking pag-uusapan, hindi sapat na ikaw ay magaling sa school, yayaman ka na. Based experience ko, minsan, kung sino ba yung taong matalino, siya ang napag-iiwanan. Why? Ang taong matalino, mahirap turuan. Ang dami kasing alam. Yes. Di ba? Ayaw paturo yan. Imagine magtuturo. Paano yan? Paano yan kung magtuturo sa'yo, mas bata sa'yo, mas mayaman ka, mas matalino ka, magiging pasaway ka. Yun na naging problema ko nung una. Pasaway ako kasi ang magtuturo sa akin, desk clerk ko. Kaya ako nahirapan before. Kailangan daw mag-humble down. So kayong hindi ito, mag-humble down ka lang. Okay ba yan? Sa pagyaman ninyo, ito, advance to ha, sa pagyaman ninyo, yung attitude, kailangan wag mawawala. May tinatawag tayong attitude of gratitude. Kasi sa experience ko rin ha, marami ditong parang nag-upisa walang pera. Nung yumaman, yumabang. Laki ng ulo. Gano'ng kalaki? Hindi makapasok ng elevator. Laki. Di ba? Isabihin, the more kayo naging successful, the more ka mag-humble down. Bakit ako ngayon, Vice President, nagpunta rito? Bakit kaya? Kasi, nung si Rafi, nung walang pera, at nagkaroon ng pera, ang ugali hindi nagbago. Yun yung humility. Ang tao sa akin, sir pa rin. May respeto sa amin. Isang text wala dyan, reply ka agad. Tama? Yun yung humility. Ibang mga tao, yung yumaman, i-text namin, hindi di-reply eh. Kasi mayaman na eh. So doon yung malaman nagbabago ang tao, ang ugali ng tao kapag nagkakaresulta. Ang resulta nyo, temporary lang yan. Material things lang yan. Ang ituturo namin dito ngayon, sa pagyaman mo, pati ugali mo, yumayaman. Tama? Are you with me? So again, ang investment dito, yung attitude mo. Pangalawa, yung sistema, kailangan bigyan mo ng oras. Yung pag-upo mo ngayon dyan, pagpalakpak, pagtawa, yan ang investment nyo pag-upo dyan. Oras na binibigay mo. Bakit bigyan ng kailangan ng oras? Lahat ng bagay kailangan bigyan ng oras. Nung kayo ay nag-aaral, para pumasa ka sa kurso mo, kailangan nyo mag-review. Sa pag-review, kailangan bigyan ng oras.
Any trabaho na pasukin mo, kailangan bigyan mo ng oras sa aralin. Any business na pasukin nyo, kailangan may oras. Yung inuupo nyo ngayon dito, nag-i-invest ka ng time para matuto. Bakit importante yung oras? Kasi yung 40 years mo kikitain, bilang isang empleyado, kayang kitain ng 4 years lang. Ulitin ko ha, nagtrabaho ka, 4 years mo sweldo, ang isang empleyado kumikita ng 50 mil isang buwan. Sa loob ng isang taon, 600,000 yan. After 40 years, kumita ka ng 24 million. Malaking pera ba ang 24 million? Yes! Malaki yan kung buo. Huwag mong gagastusin. Doon ka kakain sa kapitbahay. Huwag kang magpapagupit. Ha? Tama? Buuin. Siyempre, ubus yan. Sa AGG, may kumikita ng kalahating milyon? Yes! Sa loob ng isang taon, 6 million yan. Sa loob ng 4 na taon, 24 million. The same amount. Ano pinagkaiba? Yung isa 40 years. Ikaw, 4 years lang. Oh. Kaya huwag kang aangal pagdating ng seminar kasi investment yung oras. Ikaw, empleyado, mayabang ka, 100,000 kinikita mo. 100,000 ka, pero ang isang tao kapag lumalaki ang sweldo, ang lifestyle tumataas din. Tama? Sa AGG, may kumita ng 1 million? May kumikita ka ng 4 million eh. So again, oras ang pinaglalabanan dito. Are you learning? Yes. Pag magandang ugali, sapat na ba para yumaman? Hindi pa. Kasi mayroong mga ingredients yan. Para maging successful ka sa negosyo, kailangan mayroong ingredients. Para bang success, ingredients of success. Alam mo yung cake? Ang cake masarap kapag kumpleto ang ingredients. Anong ingredients ng cake? Flour, sugar, water, oil, butter, egg, tama? Tanggalin mo ng sugar ang cake. Isang ingredient lang ang tanggalin mo, magbabago lasa. Sa success, may mga ingredients din. Hindi pwedeng attitude lang, kailangan mataas ang paniniwala nyo. Belief system. At kapag iniwala ka dito, kailangan 100%. Huwag kang maniniwala ngayon, bukas hindi. Uy, payaman sa global, baka hindi. Hindi, payaman na. Hindi pwedeng urong sulong. Tama? Kailangan 100% tuloy-tuloy. Are you with me? Yes! Kapag sinabi mo, naku, parang hindi ko kayang yumaman sa global. Kapag sinabi mo, na hindi mo kayang yumaman dito, congratulations. Hindi ka nga yayaman. Kasi sinabi mo na. Kung ano ang iniisip, kung ano ang sinasalita at inikilos, yun ang resulta. Kaya mag-ingat ka sa mga lumalabas sa mga bibig nyo. Kasi may power ang word. Agree ba kayo na may power ang word? Agree ba kayo na may power ang word? Everybody, please touch your head. See? May power ang word. Pag sinasabi, ginagawa. Kaya mamaya pag uwi sa bahay, may mga salamin ba kayo sa bahay? Salamin? Yes! Salamin bahay, titigan mo siya. Yan. Kaya lang, pag tingin mo sa salamin, kailangan makikita mo sarili mo, ha? Pag iba nakita mo, tumakbo ka na, mo yun. Pero sa akin mo, hindi mo, grabe. Ang pangit ko. Kapag sinabi niyo yun, na pangit ka, ang feeling mo, pangit ka. At kapag feeling nyo, pangit kayo, hindi kayo confident. Uy, may prospect. Kaya lang, ang pangit ko, nakakayaan naman eh. Kailangan, parang ako, every time mayroong salamin, tumitingin ako eh. Kahit sa salamin, titingin ako. Alam mo, sabi ko, grabe ka, Nel. Ang gwapo mo. Chup-chup. Mwa-mwa, di ba? Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakialam. Basta feeling ko, gwapo ako. At kapag feeling mo gwapo ka, confident ka sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita. Kasi nga, feeling mo, gwapo ka. So lahat kayo ngayon, lahat tayo ay may itsura. Totoo ba yan? Yes! Yung iba, masama nga lang, pero may itsura pa rin.
Hindi. Lahat tayo maganda sa paningin. Totoo ba? Di ba? Ang maganda nga itsura mo, nakasimangot ka, hindi mo lang kwenta rin yun. Kailangan pa lang 100%. Yan. Ako po yung nasanay. Okay lang ba kayo? Yes! Ako po yung nasanay. Pag may training ako, gusto ko may participation ng audience. Pag sigaw ko ng power, sagot mo, grabe. Kapag grabe, power. Kapag nagtanong ako sa lahat na, do you believe in yourself? Ang sagot nyo, yes, I believe. Practice nga, power! Power! Do you believe in yourself? Do you believe in yourself? Merong isang faith healer. Yung faith healer na yun, ang dami niyang pinagaling. Yung faith healer na yun, ang daming pinagaling. More than, siguro, alam niyo yung Philippine Arena? Yes! Sa Philippine Arena, 50,000 ang tao doon. Tama, merong healing rally. Tapos may pasyenteng nakaupo. Sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamahan tayo ngayong may karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Yes! Do you believe? Yes! Sabi ng faith healer, ngayong naniniwala sila kay gagaling. Inuutos ko. Tumayo ka. Sabi ng pasyente, Sabi ng faith healer, tumayo ka. Sabi ng pasyente, daw tumayo. Pagtayo niya, nagsigawan ng tao, power! Grabe! May umiiyak. May kinikilabutan. Sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko. Lumakad ka. Sabi ng pasyente, lumakad ka. Sabi ng pasyente, at dahan-dahan siyang lumakad. May umiiyak. May kinikilabutan. Yung isa, hawak-hawak pa yung buhok nung katabi. Grabe no! Sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo, nakalalakad ka na. Ano lang masasabi mo? Sabi ng pasyente, hindi pa rin po ako makakita. Bulag pala, di pala nilay. Do you believe in yourself? Importante ang paniniwala. Anong koneksyon? Wala. Makapagkwento lang, makapagkwento. Are you learning? Okay, enjoy ba kayo? Pakisabi sa inyo, maniwala ka lang. Kanino dapat maniniwala? If you will notice, kanina pa ako, may mga kasayahang kwentuhan, di ba? Kaya may mga jokes para maging masaya lang. But this is a very serious business. Yes or yes? Yes! And since seryoso negosyo to, lahat ng pangyayari sa buhay ng tao, meron bang mga reason yan? Yes! Malamang kayo ba'y nagpipray? Yes! Kayo ba'y naniniwala pa sa Diyos? Yes! We always pray, Lord, give me an opportunity para gumanda ang buhay ko. Correct? Yes! Si God magaling. Yes! Bakit? Yung prayers natin, binibigyan ng kasagutan. And I do believe, ang EGG, isa sa mga sagot sa mga panalangin natin. Yes or yes? Yes! So always pray for success. Jeremiah 29 verse 11,
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabihin, nung nalain ka, binibigyan kayo ng kasagutan. Tama pag-asa. Amen? Power? So, ibig sabihin, ngayon pa lang, sinusoy mo to. Kasi ito ay isa sa mga sagot sa mga prayers natin. Believe in the company. Do you believe in the company? 19 years, going strong, magta-20 years na tayo. Mga may-ari, mga vice president, mga training team, ang ating Alive Foundation, palakpakan nyo muna, Dr. Connie Cabanzog. Awards, local and international. Lumaki tayo sa easy, import consumerism. Nagkaroon tayo ng OBI, di ba? Products natin, mga partners natin, may Alpais tayo. Sabihin, tuloy-tuloy ang innovation, expansion ng company. O, palakpak mo rin yan, di ba? Dapat maniwala sa marketing plan. Ibig sabihin, isang join ka lang, pag naging member ka, ang dami ng potential ng income ninyo. At syempre, importante rin, pakipalakpakan nyo nga yung mga direct upline ninyo. May mga tawag tayong uplines, coach, mentor, tama? Ito yung mga taong nag-guide sa atin. And for me, since ako speaker nyo ngayon, I'm very thankful sa isa sa mga uplines ko. Lahat tayo may mga uplines. May direct upline ka. May mga uplines pa sa sumusunod. Kasi sabi ng mga tao, paano yung upline ko umalis na? Paano yung upline ko lumipat na ibang kumpanya o nagtayo na ibang kumpanya? Regardless kung nasaan ang direct upline nyo, yung pasasalamat, huwag mawala. Kasi ang direct upline nyo, ang ginamit na instrument para makita mo to. So, dapat thankful ka doon. Pero yung follow your upline, depende yan. Susundin mo lang si upline kung tama ang ituturo. Kapag mali ang turo ni upline, huwag mo sundin. Pero yung pagkasalamat, huwag mawala. Are you with me? Yes. Pag yung upline nyo wala na, meron pa mga next uplines yan. Tama? Yes. Lahat ng mga uplines sa seryoso, committed, dapat papakinggan yan. And it just so happens sa akin, isa sa mga mentor ko, si upline, the late Francis Miguel. Siya ang unang mentor sa akin 27 years ago nung first time ko nakilala siya. Are you with me? Yes. Trust your upline, lalo kapag seryoso. Siyempre, pag may upline, may mga downline ba? Yes. Lahat kayo, downline. Pag ikaw may upline, pag ikaw ay may downline na, upline ka na rin. Tama ba yun? Yes. Lahat kayo magiging upline. Pero lahat tayo ay naging downline. Isa sa mga mentors ko, the late June Quitanar, yung direct upline ko, si James, yan yung staff ko sa hotel. Okay? Very thankful ako sa mga taong to. Bago pa lang ako dito, ang sabi sa akin ng direct upline ko, sa mga upline ko si June, tsaka ni Francis Miguel, sabi niya, Brad, ikaw yung next na magiging milyonaryo sa negosyong to. Imagine mo, kabago-bago ko pa lang, kasabihin na magiging milyonaryo daw ako, doon naniwala sa akin yung upline ko. Parang kayo, sa lahat ng imbitahin nyo, ang tawag mo doon downline. The moment inimbitahan mo, yung prospect mo, yung guest mo, na downline mo, 100%, ilang percent? 100% naniniwala ka na yayaman yung taong inimbitahan mo. Huwag yung upline. Imit mo nga yung downline ko. Asan? Ayun yun. Yung mukhang tanga. Ayun. Mukhang hindi yayaman eh. Hindi pala yayaman. Bakit mo inimbitahan? Ang mindset dito, pag nakita mo yung prospect mo, siya ang next kong papayamanin. Ganun lagi. Huwag niyong i-judge yung prospect mo na nakita mo lang sa mall, nakatambay sa kalye. The moment inimbitahan mo yung taong yan, ipapil mo sa kanya na kaya mo pagandahin ang buhay niya. Tama! Kapag na-feel niya na ikaw upline, naniniwala sa kanya, sasabihin niya, kung yung upline ko nga naniniwala sa akin mas dapat ako maniwala sa sarili ko. Tama ba yun? And upline, downline, this is a relationship business. Hindi pwede puro kayo negosyo lang. O downline, kumusta ka na? May nag-pay in na ba sa'yo?
Wala pa kang pay-in, wala ka pang pay-in, kamote ka, wala ka silbi. Huwag ganun. Diba? Encourage mo siya. Are you with me? Yes. So, dapat maganda ang relasyon ninyo. Now, mayroong mga taong kasabi, Sir, ako po, inibitahan lang dyan nasa lubong ko lang po yung sponsor ko Diba? Kaya alam ko, problema ko, hindi ako magaling magsalita. Mahiyain po ako, hindi ko kapag-aral, ipinanganak po akong mahirap. Wala po akong alam sa sales. Wala akong alam sa networking. Ako po, Sir, meron bang chance yumaman dyan? Ang tingnan ninyo? Yes. Diba? Doon mag-umpisa yung paniniwala sa sarili. May isang kwento dyan. Merong isang balloon vendor, lalo doon sa Antipolo. Di ba may nagbenta ng mga lobo dyan? Minsan, yung mga balloon vendor na yan ang kabuhayan nila. Pag hindi naubos yung balloon, kulang ang uuwing sustento o sweldo o pera sa pamilya. Kaya whatever it takes, ang balloon vendor, kailangan maubos yan. Minsan ang problema talaga, may matumal. May matumal. Mahina yung benta. Pag mahina ang benta, ginagawa ng balloon vendor na yon, meron siyang certain skills na ginagawa. Paminsan-minsan, nagre-release siya ng mga colorful balloon. Example, color blue. Pinapalipad niya yun. Minsan, color yellow. Minsan, color orange. Minsan, color red. Makita ng bata, Mami, gusto ko ng balloon. Saan? Banda roon, doon, di ba? Hanggat makita ng magnanay kung saan nakikita yung balloon. One day, merong batang lumapit sa kanya. Excuse me, sir. Napasin ko po na lagi kayo nagpapalipad ng mga colorful na balloons. And this is my question, tanong ko lang po. Kapag color black ho ba, ang nirelease mo, yan po ba ay lilipad din? Alam, sabi ng balloon vendor, ha? Oo naman. Kapag nirelease ko yung color black na balloon, ito ay lilipad pa din. Kasi nagpapalipad naman sa lobo, hindi naman yung kulay niya There's certain chemical inside the balloon. Ang tawag ay helium. Helium ang nagpapalipad sa balloon, hindi yung kulay. Ibig sabihin, kung may magtatanong sa akin ngayon, Sir, mahihain po ako Hindi ako mayaman, hindi ako matalino. Ako po ba ay meron pang chance yumaman sa AGG? Sagot ko, oo naman. Kasi ang magpapayaman siya dito, hindi yung background mo. Ang magpapayaman siya dito, yung nasa loob mo, yung paniniwala mo na kaya mo. Again. Do you believe in yourself? Do you believe in yourself? Yung pa lang, naniwala ka, champion ka na Kasi lamang na lamang ka na sa karamihan. Kasi naniwala ka, pag may paniniwala ka, may aksyon. Pag may aksyon, may resulta makukuha. Are you learning? Magandang attitude, batas ang belief. Tapos na ba yun? Hindi pa. Sundan nyo pa. May commitment din dito. Ba sa'yo commitment? Ano yung commitment? Ang commitment, sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ginagawa mo isang bagay kahit hindi ka komportable. Anong floor ito? Third floor, hindi biro yan. Tama, iba sa inyo na traffic, naglakad. Iba sa inyo, problema, eksakto pamasahe. Tama? Pag may taya kayo, commitment yun. Hindi mo punta ka dito kasi komportable ka lang. Huwag kayong mag-alala kung kayo ay nag-commit, almost 2 hours ng biyahe ko. Galo kong bahay. Meron pang ginagawa renovation sa bahay. Iniwan ko yung mga trabahante ko sa bahay kanina. Even my wife, iniwan ko. Kasi nga may commitment ako dito. Ng 2 hours. Tanong, kailangan ko magawin to? Pwede ka mo usapin yung mga training team ko Mag-training team kayo pumunta ron Mag-training kayo. Part ng commitment kayo. Commitment na may mga tao niniwala sa amin. Are you with me? So ngayon, anong commitment? Huwag kayo magko-complain. Ang tagal ng seminar, pagod na, puyat pa, gutom na, huwag kang mag-complain. Why? Wala ka pa sa AGG, dati ka nang napupuyat. Dati ka napapagod, nagugutom. Ngayon, kahit papuyat, mapagod ka, okay na siguro yun. Kung magbabago naman ang mga buhay natin. Masunod ka yun. Ang commitment,
When you're interested, you do it only when circumstances permit. Kaya makikita mo yung mga tao hindi umaangat. Kasi iba dyan, bakit ka umutin na seminar? Sabi ng apply ko, umutin ako kasi ang speaker daw, taga head office. Iba naman, kahiyaan lang. Iba naman, yung speaker daw, madaming jokes. Gusto ko ma-entertain. Mahinang commitment yun. Ang commitment, when you're committed, you accept no excuses. Walang complain. Kasi nakapost kayo sa result. So from now on, have a burning desire. Yan ang commitment mo. Burning desire. Ano yung burning desire? Sa Tagalog, naglalagablab na pagnanasa. Huwag naman ganun, para manyak. Hindi naman, di ba? Yung whatever it takes. Alam mo, yung last punta ko sa Africa, 2023, if you will notice this guy, ang pangato Kato, Global Ambassador, Millionaire Circle. Ito sa pesos, kumikita ng mga 3 million pesos per month. Ito, taga 1 million. Habang nagkukwento ko, minimentor ko yan, ha? After ng event, anniversary, after ng dinner, mayroon pa akong mentoring na ginagawa. Baliw na baliw, oh. Kinukwento ko lang. Ano yung kinukwento ko? Kung paano makapagkwentuhan sa inyo? Kinukwento ko lang. Do this business very seriously, blah, 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 blah. Tulo laway. Baliw na baliw. Burning desire. Tama? So kayo maswerte. Bakit ka maswerte? Sabi natin, if you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Because successful people, they think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different results. Obserbahan nyo. Sa mga seryoso, sa AGG, papamalaman ko kayo committed. Sa labas, kapag hindi pangarap ang pinag-uusapan o hindi AGG topic, natamad kayo makapagkantuhan. Tama? Ganun ka dapat kabaliw. Kailangan pinag-uusapan, pangarap mo, pangarap pamilya mo. And speak of pamilya, ang commitment mo dito, para ka maging successful, gagawin mo ang AGG, hindi para sa'yo. Kasi kapag ginawa mo ito para sa'yo, napagod ka, you can easily quit. I've been working in this business for almost 27 years. Ito, ang way ko. Di ba sabi, may mga tanong, mga bago, Sir, paano po maging successful? Tanong mo rin ba yon? How to become successful in AGG? Madaling gawin ang AGG. Madaling aralin ang negosyo. Pero bago mo tanungin, paano ginagawa, ang importanteng tanong, bakit mo kailangan gawin? Because the how will always follow if you know your why. Biglaan to. Sino rito yung mga 6 months na pataas? 6 months pataas. Pangalan? 6 months, ilang months ka na? Hindi, ilang months na sa AGG? 3? 2 years. Question, bakit ka nag-AGG? Para sa pangarap. Para sa? Pangarap. Pangarap nino? Pangarap ko po. And Ano? then sa pamilya ko. Sa pangarap mo at sa pangarap ng pamilya mo. Sino pa? Lalaki. Pangalan. Bakit ka nag-AGG? BJ Arias po. Para sa sarili ko pangarap. Sarili mo lang? Opo. Wala magulang? General na po. Para kay general, di ba? Kasi may pamilya rin, di ba? Sarili na at para in general din. Yung iba, anong reason nyo? Bakit ka nag-AGG? Pamilya. Pamilya? Yes. Bakit gusto mong mabago ang buhay ng pamilya mo? Para po makakawin sa iyo. Mabuhay ka na masakit. Ano ginagawa ng papa mo ngayon? Wala po, broken family po. Broken family, di ba? Ikaw ba gusto mo rin na maging ganun po ang buhay mo? Siyempre, hindi po. Isabihin, para minsan maiwasan yung pagka-broken family, kailangan pagandahin mo yung buhay mo. Yes! Pag maganda buhay mo, kasama na yung magiging asawa mo eh. Tama ba yun?
So, lahat mag-umpisa sa sarili. Hindi nyo pwedeng baguhin agad ng pamilya mo nang hindi inumpisahan sa sarili mo. Pag ikaw, alam mo i-commit mo sa sarili mo, damay yun yung mga mahal mo sa buhay. Yes. Are you with me? Now, para makakonect kayo sa akin, since ako speaker ngayon, ito yung dahilan ko kaya ako naging successful sa buhay. We are 8 in the family, 8 magkapatid. Sa 8 magkapatid, ako lang nakatapos ng pag-aaral. Para may idea kayo, tubong Quezon ako sa Riyaya. Ang mga parents ko, hindi nakatapos sa pag-aaral. Baker ang tatay ko, ang nanay ko, naglalaba-laba. Tama? Nung ako'y nagpunta ng Manila sa Baclaran, 12 years old pa lang ako, gusto kong matapos sa pag-aaral. Nagpaampon ako sa ibang tao. So, ang kulang lang sa akin, hindi ako lumaki sa parents. Kasi hindi ako kayang buhayin. Lumaki ako sa kumbento. Kung alam mo yung Baclaran, Santa Rita Parish Church, sa kumbento ako lumaki. From 12 years old hanggang makatapos ako ng pag-aaral, ako ang bumuhay sa sarili ko. Iyon ang motivation ko. Hindi ako papayag, hindi ako papayag na ma-experience ng pamilya ko yung na-experience ko nung bata ako. So meaning, to cut the long story short, meron ako sariling hugot. Kaya hindi ako naapektuhan sa mga rejection, sa pagtatawanan ako, sa discourage, hindi. Kasi malalim yung dahilan ko. Guess nyo ba ako? Yes! And God is so good because of this commitment, nagbago buhay, at sagana, at komportable yung pamilya ko. Are you with me? Yes! Sir, bakit kailangan ikwento mo yan? Personal mong buhay yan. Sometimes yung personal mong buhay, pwede mo ikwento para maging inspirasyon. Kasi lahat kayo, may mga kwento din naman Iba-iba yung kwento natin At yung kwento na sa pamilya mo, yun ang gagamitin mo para umunlad ka sa buhay. Tama? Are you learning? Yes! Siyempre, maganda ang attitude mo, mataas ang belief mo, at committed ka pa rin. But in reality, dito sa kwartong to, umaapaw ng mga positibo. Di ba? Puro magaganda na rinig mo dito sa kwartong to. Pero sa labas, ang katerbang negatibo ang nag-aabang sa inyo. Kaya pala dito, power, gabi payaman. Dito, paglabas mo, grabe, pagod, hirap, walang pera. Nga, di ba? So, yun na ang number 1 reason, bakit na marami nawawala, hindi kaya ang discouragement. At ang mag-discourage sa'yo, sino-sino yan? Yung close sa inyo. Pati nga yung downline mo Downline mo na, umalis. Part din, mag-discourage sa'yo Nakapaligid sa'yo yan. Now, paano hinahandle ito? Kaya importante ang NDO. Sa NDO, marami nang gustong mag-quit. But after attending the NDO, nabubuhay ito ang mga pangarap. Ito ang pinaka-mahirap. Pag meron mong mahirap pero madali, sagot. Yes. Pag may mahirap pero madali, napakadali Madali ba to? Yes. Hindi madali yan. Napakadali. Gano'ng kadali? Ngayon nga lang kung nahabaan ka sa training ko, pwede kayong tumayo. Pwede kayong lumabas. Pwede kayong umuwi. At pwede kayong mag-quit anytime now. But let me remind you, pag kayo ay nag-quit, hindi kayo nag-quit kay Arnel Limpin bilang speaker nyo. Hindi ka nag-quit sa AGG. Hindi ka nag-quit sa mga sponsor nyo. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha ang mga pangarap nyo. Tama? So, ang pag-quit, dapat yan wala sa utak nyo. Ba't ko sinulat? Para makita mo lang. Pero kailangan mo burahin ka agad. Pag hindi mo bura, kailangan maburahin mamaya, di ba? Are you with me? Permanent ba to? Permanent pala yan. Hindi, di ba? Pakibura lang. Are you with me? Are you learning? Yes! Huwag ka lang maiinip. Meron bang positive side ang naiinip? Meron? Kaya kayo naiinip kasi may hinihintay kayo. Tingnan yung empleyado. May empleyado ng 10 years, hindi naiinip. May empleyado ng 20 years, hindi naiinip. Kasi walang hinihintay Yung mga taga-AGG, 1 year pa lang,
Naiinip na. Ang tagal ng kotse ko. Ba't ka naiinip? Kasi alam mo, parating na. Tama. So, mula ngayon, just don't quit. Paano hinahandle discouragement? Sino rito yung nag-experience na Indian? Taas sa kamay. Na-Indian ka na. Yung pinangakuan ka, pupunta, hindi dumating. Na-experience mo yun? Yes! Sino yung sinabi yung magbabayad na, mag-pay na, tapos bigla nang di mo rin na contact? Nang ako, no? Sino rito yung nag-join nga, hindi mo tumuloy? May ganun, di ba? Nag-pay, hindi mo tumutuloy. Sino yung inaaway na ng kaibigan? Inaaway ng pamilya? Normal ba yun? Nangyayari yun. So number one, paano pinapadali ang discouragement? Number one, from now on sa mga seryoso, stay away from negative influences. Lahat ng bagay na walang kinalaman sa mga pangarap nyo, layo nyo muna. Too much watching TV, barkada, even your boyfriend nyo o girlfriend mo. Lalo pag boyfriend mo. Imagine mo, may boyfriend ka, nangangarap ka, di-discourage ka. Iniiwanan yung boyfriend. Imagine mo, boyfriend mo, nangangarap ka, tapos i-discourage ka. Isipin, wala siyang plano sa'yo. Asawa mo, huwag mo iwanan, yari ka doon. Diba? Kausapin. Nakausap. Do not entertain, yan, any negative thoughts. Yung pag-uwi, yayaman kaya ako? May mag-join kaya sa akin, huwag mo i-entertainin yun. Kasi the more mo na-entertain, the more papasok. Tama? Stay away from dream stealers. Tandaan nyo, kayo nakakita, kayo nakadinig. Pangalawa, hindi sila magabayad ng mga gastusin nyo, ng load nyo, pamasahe, pagkain. Kayo magbabayad eh. Ba't kailangan pakinggan yung mga tao na yun? Stay away from those people. Yan, don't take it personally. Master your? Huwag daw kayong emotional. Yung madrama. Alam mo yung kadramahan, kung may points, malamang lahat kayo GA na. No? Drama number 1, 10 points. Drama number 2, 10 points. Walang points sa kadramahan. Actually, share ko sa inyo, no? Yan yung mga unang tinuro sa akin ng mentor ko, si Sir Francis Miguel. Sabi ko, Sir, upline. Nagtataka lang ako. Maganda yung networking, Pero bakit mas marami umaalis? Ano ba yung madali at mahirap? Sabi ni Upline Francis, Nel, ang madali sa networking, aralin ng negosyo. Ano mahirap? Ang mahirap kapag hindi mo control ang emosyon mo. Tama? Gigis ba ako doon? Oh. Lahat ng umalis. Ano naging dahilan? Emosyonal. Nagtampo sa management. Nagtampo sa upline. Nagtampo sa crossline. Mag-research kayo. Lahat ng umalis. May tampo. Emosyon. Di ba may kasabihan? Do not make any major decision if you are mad. Kasi kapag galit ka, ang desisyon mo, hindi based sa logic o sa utak, kundi sa damdamin, sa nararamdaman. Yung mga ibang umalis, after umalis, at nahimasmasan, nagsisisi. Gusto mo umalik? Nahimasmasan na eh. Oh. Nahulasan. Di ba? So, gagawa na, pag kayo medyo bad trip, pahinga ka lang, isip ka muna. Tandaan nyo, kakatapos na ba ng lindol? Katapos ng bagyo? Oh, look at me guys. There are so many things in our life that we cannot control. Yung lindol sa Cebu, hindi mo control. Yung lindol na karaan, si Opong, tsaka sino yung mga lindol na yan? Yung bagyo, hindi mo kayang kontrolin yan. Kapag bumabaha, hindi mo control. Ang kaya mong kontrolin, medyo maglagay ka ng tuntungan. Kapag lumilindol ba, sabihin mo, di ba ang turo? Duck, cover, and hold. Hindi yung, uy, lindol, sige pa lindol, bagsak ka bukod pa to, bagsak ka bukod pa to. Di ba? Ang desisyon ng prospect nyo, hindi mo control. O halimbawa, nag-present ka. O may ka-meeting ka. Tapos hindi nag-join yung prospect nyo. Magagalit ka ba?
Dapat huwag ka magalit. Kasi ang trabaho nyo, mag-present ng business. Hindi ko ang trabaho nyo, mag-invite. Mag-present. Trabaho ng prospect mo kung sasali o hindi. Kapag sumali, thank you. Kapag hindi sumali, thank you pa rin. Bakit? Ginawa mo lang ang trabaho mag-present eh. Desisyon niya kung sasali o hindi. Hindi yung, labo eh. Mag-join down. Hindi naman dumating eh. Huwag mo aawayin. Hindi mo control yun eh. Tama. Parang si senaryo sa isang simbahan. May nagpipray. Katapos nagpipray siya, nakaluhod. Tapos may mga bata naglalaro sa likuran niya. Kapag nasa simbahan ka at nagdadasal ka at may mga istorbong bata, magagalit kayo? Yes, kasi meron kang emosyon, di ba? Kada simbahan ka. Mas nagalit ka, nakita mo yung tatay ng bata nasa kabilang silya, nakatingin lang, walang pakialam. Mas magagalit ka? Kaya ka nagalit kasi simbahan yon, bakit naglalaro? Ba't ka nagalit? Yung tatay walang pakialam. Nilapitan mo yung tatay, Brad, anak mo ba yung dalawang bata? Oo. Anong klaseng tatay ka? Hindi mo malang saway yung mga anak mo, istorbo sa pagdadasal ko. Yung sumagot. Sensya ka na, Brad, ha? Kasi medyo gulong-gulong utak ko eh. Kasi kayo ng umaga, yung asawa ko, sa tumatawid, nasa gasaan. Tapos tumama yung ulo sa bato. Ang masakit ito, asawa ko, nasa ospital na yan. Ang pinakamasakit, namatay ang asawa ko. Hindi pa alam ng dalawang anak ko, napatay na pala ang nanay nila. Tanong, magagalit ka pa? Ganun kabilis mag-change ang emotion. Tama? So kaya master, kailangan aralin ninyo. Paano mo maaralin yan? Every time nasa sitwasyon ka, hindi mo gusto, bago ka mag-decide, ano pa naman yung pumikit ka muna at manalangin para makalma ka. Kasi kapag nakapagbitaw ka salita, mayroon na bawiin. Ito ang isa sa minasal ko, modesty aside. Kanina, binanggit ko sa inyo, sa 8 magkapatid, ako lang ang mayroong pinakakomportableng buhay. Ni isa, walang nag-join sa akin. Sabi, ang dami ko nung pinayamang mga tao sa training ko. Pero yung pamilya ko, ba't ko napayamang kapatid ko? Guess nyo? Lahat ng kapatid ko, inimbitahan ko. Ay sumama eh. Nagalit pa ako? Hindi. Because I always respect people. Ito negosyo. Ayaw mo? Okay. Ikaw, ito negosyo. Kahit hindi kita kilala, pag nagustuhan mo, ikaw ang tutulungan ko. Ano kasi? Ganun na guess eh. Sabi sa kapatid, hindi mo inimbitahan yung mga kaibigan mo, mga pinsan mo. Inimbitahan ko. Ayaw nila eh. Yung grupo ko, nung nag-build ko yung group ko, most of my leaders, strangers. Kung saan ko nakita. Tama? At lahat ng mga direct lines ko, wala akong sinabihan na mag-join sila sa akin. Lahat ng mga direct lines ko, sila ang pipilit sa akin para sila ay mag-join. Paano ginagawa yun? Every time may prospect ako, hindi ko pinapakita negosyo. Nagkukwento lang ako. At habang kwento ko ng buhay ko sa Hyatt, about dreams, ikinukwento ko yung buhay ng ibang mga top distributors, yung kausap ko, nagiging curious. Mukhang maganda ginagawa mo nila. Pwede ba ako dyan? Imagine mo. Wala akong, sabi ka sa akin, maganda to. Wala akong ganun. Guess ba ako? Yes! More than kwento, sumama man o hindi, down the line, hindi ka maapektuhan. So ngayon, ang part ng training, master and manage your emotion. Do not make any major decision if you're mad. And do not make any promises kapag masaya kayo. Kasi minsan, ang naging trouble ng mga distributors, pag maganda yung income at nag-i-invite, uy, sabi ka sa akin, ako bahala. Ako maglalagay ng tao sa ilalim mo. Puro spill over ka.
Suportan ka sa pamasahe mo, panggalaw mo. Eh, hindi nabigay. Yari ka. Bumaba income mo, hindi mo na-deliver yung promise mo, away yun. Kaya huwag kayo magbibigay ng mga promises kapag masaya kayo. Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! Now, maganda ba ang AGG? Yes! Pag maganda ba, dapat ba maging masaya kayo? Yes! Power! Grabe! 1 milyon! 2 milyon! 1 milyon! Pag ikaw, napalakpak na sa milyon, kailangan matuto ka rin sasabay ng pagngiti. Everybody smile. Eto mga taong to, mga anak to sa Africa, imagine nyo ha, hindi mayayaman yan. Pero minsan, mas mayaman pa sila, wala mas silang material taste, kaya lagi silang masat manggiti, maswerte yung mga tao na yan. Nagkataon sa AGG, ang AGG, this is a people's business, correct? Pag mag-i-invite kayo, matuto kayong ngumiti. Either online or offline. Kasi pag nakangiti kayo, may mga blessing kayo nakatanggap. Tama ba yun? So, lagi kayo maging masayahin. Alam mo yung mangyayama ka sa AGG? Kung yayaman ka, dapat masaya ka. Hindi yung, imagine nyo ha, pag ikaw sabihin mo ng, sumigawan ng, mayaman ako! Di ba? Sigaw nga, mayaman ako. Isa pa? Habang sisigaw mo, ano yung sino ng mukha nyo? Masaya! Di ba? Subukan nyo yung sumigaw ng mayaman ako, nakasimangot ka. Mayaman ako! Sigaw ka, mayaman ako, nakasimangot ka. Di ba ang hirap? Sabihin, kasabayan. Pag alam mo mayaman ka, dapat kayo palang maging masaya kayo. Are you learning? Nag-enjoy ba kayo? Natututo ba kayo? Paano kayo magiging masaya? Isa sa mga sikreto ko, kaya ako na-maintain. Imagine mo ha, alam niyo ba ang hirap na ginagawa ko? For the past 27 years, the same excitement, same energy. Tama? Kasi ang tao, imagine kung kumula kayo, nasa si Vincent. Vincent, yung nag-intro kanina. Imagine mo ikaw mag-i-intro, malungkot ka. Welcome po sa AGG, no? Napakaswerte po ninyo ang ating speaker po, Vice President ng ating kumpanya. Welcome po natin, Sir Arnel Limpin. Pagpasigo, good morning. Ako si Arnel, good morning. Sinabi sa katayo mo, payaman ako sa iyong lolon. Ano mga pangarap pa kayo? 1 milyon, 2 milyon, 1 milyon palakpak para sa atin lahat. Wala energy, di ba? Wala energy. Smile. Kailangan pag-ngiti nyo, lagay sa lugar. Kasi minsan yung mga tao naman laging, grabe, mayaman, di ba? Kasi ano ba ang iyong sikreto? Bakit mo napapanatili ng ano? May ba excited ka? Di ba? Alam mo, naging habit ko na to. Every time nagigising ko, every time nasa akong lugar, I always count my blessing. Tama? Kahit matraffic, ini-enjoy ko yung traffic. Kasi minsan may gusto ko papakinggan. Yung mga audio trainings. Sa bahay, sa opisina, busy ka. Sa kotse ko pinapakinggan. Sabihin, lahat ng mga nangyayari sa paligid mo, yung mga negatibo, pwede mong i-turn as positive. Ngayon pa lang, para kayo ngayon, para mo umpisahan to, learn how to count your blessings. Pagsabi nga, count your blessings. Apply, motivate mo nga ako. Bakit? Kasi 10,000 pa lang kinikita ko per month eh. 10,000, pag-motivate ka. Count your blessing. Kasi baka hindi pa kumikita eh. Upline, i-motivate mo ko, 5 pa lang yung downline ko. May 5 downline ka, count your blessing, iba wala pang downlines. Upline, ano nga? Upline, ano nga? Di pa ko member. O, di ba member? Count your blessing. Sino dito hindi ba member? Huwag na ito sa kamay. Halimbawa, meron kang kasama dito ngayon. Halimbawa lang ha, yung kasama niyo hindi ba member? Count your blessing. Kasi unang-una, hindi pa ma-member yan, sa mga narinig sa atin, marami na-realize yan. Pangalawa, hindi pa member yan? Sa mga tinuro ko, simula kanina hanggang ngayon, walang balak mag-member? Imposible yun. Tama ba yun? Ang taong hindi sasali dito, yung taong taga-sarado lang ang utak.
Kasi sa ating pinag-uusapan at resulta, imposible na maging curious yun eh. ML Piloso po. Gusto ko sana mag-member talaga eh. Kaya wala akong pera. May ganun ba? Kaya ka nga mag-member eh. Kasi wala kang pera. Ang tagal mo lang walang pera. Alam mo kung ano kayo ngayon? Yun yung ginawa nyo noon. At kung ano ka magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. Kung wala kang pera ngayon, at wala kang gagawin, paraan, 5 years from now, wala ka pa rin pera. Walang masasaktan ha. Wala kayong karapatang mangarap na magbago buhay nyo kung wala kayong ginagawang pagbabago. Kung pera lang, hindi nyo magawa ng paraan, huwag ka na mangarap pa. Kasi hindi nga yung pera, yung pag-join mo, ang magpapayaman si dito eh. Yung trabaho mo gagawin. Pag gusto, may? Pag ayaw, may? Sino dito yung nag-join na walang pera? Taas ang kamay. Yung nag-join sa Global, walang pera. Lahat na nag-join, walang pera. Taas ang kamay. Paano kayo nakapag-join kung wala kayong pera? See? Gising ba ako? Are you learning? And last topic. Yan. Magmula ngayon, pagising ba sa umaga, i-declare mo na. Isigaw mo na yung affirmation, yes, something good is happening to me today. Pakibasa nga, 1, 2, 3. Yes, something good is happening to me today. Isa pa. Yes, something good is happening to me today. Nangyayari na. Wala pa kayong downline ngayon, wala ka pa kinikita ngayon, pero nag-uumpisa na. Ini-view pa lang ngayon na nabigyan ka ng pag-asa. Blessed na blessed ka na eh. Are you learning? Yes! And last topic, bago matapos, last na ng intro ko. Ha? Intro pa lang. Last topic, skills. Siyempre, prospecting online or offline. May mga harbors dito, may mga face-to-face. Importante na may prospect kayo. As a prospecting, dapat din matutunan nyo yung face-to-face. Kasi kahit kumikita kayo online, maganda naman yon. Pero for me, mas maganda na sanay ka rin sa tao. Hindi kayo sanay sa mga laptop lang o gadget lang kaharap. Mas maganda na yung kumikita ka na and confident ka pa. Marami ako nakita ng top earners sa probinsya, mga top earners. Kausap namin, mahihain, hindi confident. Mas maganda yung, di ba? Pati ang yung, yung confidence level mo tumataas din. Tapos, sa skills, kailangan mag-imbita. Hindi pwede yung mga prospect list nyo nasa altar. Sumama ka sa akin, mayaman tayo. Kailangan mga prospect iniimbitahan. At sa pag-iimbita, importante, inibitahan mo, kailangan mag-present ka. Correct? Yes. Pag kayo nag-present dito, parang ito parang bagay na bagay sa mga face-to-face na presentation. Sa pag-present mo, huwag kayong magkukwento ng products or marketing plan. Huwag kang magbibigay ng message agad kapag hindi mo alam yung background ng kausap nyo. Kaya minsan, ino-obserbahan kayo ng mga prospect nyo. Kailangan may timing yan. Excuse me, sir. Di ba? Gusto nyo ba kumita ng extra income? Ang kausap nyo, milyonaryo. Punong-puno ng ginto ang katawan. Ikaw ang dugyot. Tama? Sir, gusto maging healthy? Ang kausap mo, bodybuilder. Ikaw may TB. Sir, ay, may dugo. May dugo sa dugo. Ha? Ibig sabihin, tatantyahin mo yung kausap nyo. Kaya na-mention ko sa inyo, lahat ng mga direct lines ko, bago ko kwentuhan ng opportunity, ng business or products, puro kwentuhan lang yan. Minsan, 3 araw ko nakausap, wala akong negosyo pinapakita eh. Hanggang kinukulit na ako eh. Kasi pag yung prospect nyo, ang namilit na, gusto ko sumali dyan eh, mas madaling turuan yon. Kasi pilit na pilit. So, ibig sabihin, how can you apply yung form na yan? Skills ito ha. Huwag kayong atat na atat pag may kausap na magbigay agad ng products, marketing plan. O pag-pay, huwag kayong atat na atak. Kasi mag-join man yan ng hilaw, mawawala agad eh.
Every time you present the business, you have to build rapport. Ano yung rapport? Kailangan komportable yung kausap mo sa iyo at ikaw komportable sa kanya. Kwentuhan lang kayo. Kahit hindi siya mag-join ngayon, ang tawag ng tanim. Kung baga pag naghiwalay kayo, pag uwi niyan, nag-iisip. Grabe yun, no? Hindi niya hinahabol yung pera sa akin. Kinukwentuhan nyo lang ng mga nakita mo pagbabago ng buhay sa mga kasamahan ninyo, sa mga apres ninyo, yung growth ng grupo ninyo, lalo yung ngayon, ang UTT napakalakas. Tama, kukwento mo lang. Alam mo, sa grupo natin, sa UTT, bla bla bla, yung ating mentor, nagtayo pa ng, di ba? Kinukwento mo lang. Alam mo, sa amin, Vice President, bibigyan ng mga trainees, bla bla bla. Build rapport. And how can you build rapport? Importante, you have to establish trust. Hindi magkukwento ang prospect mo sa'yo pag walang tiwala sa'yo. Do you think kukwento niya buhay niya? Pamilya niya? Eskwela niya? Health niya? O trabaho niya? Kung walang tiwala sa'yo, hindi ko kwento yun. So, you have to establish trust. Kapag na-feel niya na pagkakatiwalaan ka niya, mas alaki ng chance. And how can you establish trust? Listener. Ang tao, self-centered lagi. Kapag na-feel niya, na-concern ka sa kanya, mas nagtitiwala sa inyo. Tama? Minsan, walang pakialam yung prospect mo sa resulta mo. Ang gusto niya marinig, paano ka makakatulong sa kanya. Pag na yun, at nagtiwala sa madaling ikakain. Bonus. Lahat ng tao, sino rito yung naka-experience na ba't kaya di sumama sa akin? Sabi mo, maganda yung kitaan. Kasi malamang hindi yung kitaan ang gusto niya. Minsan, ang ibang tao gusto kayo sumasama, extra income lang. Sir, gusto niyo bang kumita sa Inglobal, sa AGG? 1 million per month. Yung upper nga namin, 3 million. Daming coaches, sports car eh. Hindi sasama yon. Bakit? May mga tao, may mga limit, yung kitaan sa utak nila. Financial thermostat. Happy sila sa additional income na 10,000. Iba naman, gusto 50 mil lang. Merong dating prospect, kinukwento ko sa kanya malaking kitaan, hindi siya nag-join. Nakita ko, ang gusto pala niya, maliit pandagdag lang sa sweldo niya sa trabaho niya. Yes niyo ako? Minsan naman, ang kausap mo, well, gusto maliit ang income, ang gusto naman financial freedom, milyon-milyon kitaan. Iba naman mag-enjoy kasi gusto maging negosyante. Iba gusto naman magkaroon ng free time. Kasi kumikita, maraming tao kumikita sa labas eh. Laki ng sweldo. Pero walang oras sa pamilya. Iba naman, walang pakialam sa kitaan. Ang gusto lang, matikman yung produkto. Iba naman, gusto lang ma-develop yung personality. Napasin nyo ba, nakaka-develop ba ng personality sa AGG? Yes! Sino rito yung nakahawak ng microphone? What do you observe? Noong una, takot kayo magsalita sa maraming tao. Ngayon, very confident na. Tama yan? Tama. Nai-develop ang personality sa AGG. Iba naman, gusto makatulong. Iba naman, gusto makamit ng tao. Iba naman, retirement pinag-uusapan. Iba, legacy. Question, lahat ba ng ito pwedeng makuha sa AGG? Lahat ba ng ito pwedeng makuha sa AGG? Ibig sabihin, lahat ng tao pwedeng makuha. It's just a matter of paano yung approach niyo. Alamin niyo dapat kung ano ang gusto marinig ng kausap mo, hindi kung anong gusto mo sabihin. Sa art of communication, anong gusto mong marinig ito? Kasi kapag sila ang pinag-uusapan, nagiging interesado sila. Yes. So dapat ma-master niyo yan. Then close the sales, follow up, apply ABC rule, retailing. Diyan umiikot ang skills. Meron ako separate training this sa mga topic ito. Sa pagbalik ko, dito ako magko-concentrate. Okay? So with that, kayo ba ay natuto?
Kayo ba ay nag-enjoy? At sa akin lang, walang kwenta lahat ng pinag-usapan dito kapag hindi niyo in-apply. Dito, aral sa labas, application. Again, sa inyo lahat, hindi good luck ang bati ko. Ngayon pa lang, congratulations! Mga bago! Missionaries! AJU!